So mga paps, kumusta pala? Ngayong araw pala, meron lang ako konting i-share na kaalaman sa inyo regarding sa problema nitong Yamaha Mio or sa ibang scooter nangyayari din to. So ano ba yung problema nito? Ito kasi yung problema nito, tinry ko i-replicate, hindi ko na magawa. Paminsan-minsan kasi lumalabas, paminsan-minsan hindi. Ito yung throttle natin. Yan. Ngayon ang nangyayari dito, minsan kapag lagpas ko sa humps, kapag ito-throttle ko ng ganon, namamatay yung makina. So papatayin ko uli siya, i-on ko, i-start ko uli, gumagana na. May pagkakataon naman na nasa minor lang ako, biglang namamatay kusa yung makina. Bukod na sa pagkamatay ng makina, may pagkakataon din na nahihirapan siya mag-start. So ito, alam niyo naman yan, alam naman natin na posible baka may problema lang sa minor o baka sobrang baba ng minor ko. Pero hindi yun ang issue mga paps kasi tinutono ko naman ito maayos. So ano ba yung dapat i-check dito? Basic, dapat i-check natin, spark plug yan, ignition coil, yung high tension wire, battery, minsan, sabi nila, may nagsasabi dito raw sa pinaka-ignition switch dito, hindi ko alam kung ano yon pero isa rin daw sa chinecheck yon. May pagkakataon na nahihirapan mag-start. Siyempre, yung fuel lines, yung fuel filter, baka pump, or baka yung linya na mismo ng, ng fuel, may problema na. Yung sa fuel injector, i-check din, baka mamaya barado na yung butas nun. Pero ito kasi, kaya ako ginawa itong video na to, kung sino makakapanood nito, sa tingin ko makakatulong to mga paps. Ito, troubleshoot ko na siya, ayan. So, tignan nyo. Kung mapapansin nyo to, chinek ko yung spark plug niyan. Chinek ko na yung spark plug niyan, okay naman, walang problema. Meron ako nakita mga paps. Tignan nyo Ito yung connection dito sa spark plug cap. Okay, dito na yung sa ignition coil. Yan, ito yung high tension wire. Okay? Ngayon, tignan nyo to. So, ito yung suspecha ko nung una. Baka mamaya kasi, naglo-lose connection lang dito, naglo-lose contact lang dito. Pero kung makikita nyo, yung itsura niya, goods na goods pa. Dito ako nagulat mga paps, yan. Tignan nyo to. Ito, yung nakakonekta sa wire, yan, Ayan, nakikita nyo naman siguro. Kung mapapansin nyo, yan yung nakakonekta sa high tension wire. Kung mapapansin nyo to, tingnan nyo maigi, may nakikita kayong green. Yan Yan green na yan, yung mga nagko-corrode na siya. Ibig sabihin yan, may umido na dito. Nagkakaroon ng umido dito. Yan Kung makikita nyo rin yung contact, yung parang screw na yon, kinakalawang tong tip, tapos parang merong mga, umido na rin. Ayan kita nyo naman May papakita pa ako sa inyo mga paps, tignan nyo to. So, nakita nyo? Alam ko naman na ito, nung kinakubahuling chinek to, 2 months ago yata, ewan ko, 1 month ago, basta, hindi ko naman palagi ito binabaklas nung time lang na nag-overall ako. Kung mapapansin nyo, yung wire ko, iisa na lang to, yan, iisang piraso na lang. Alam ko, stranded to yan. May napansin pa ako, tignan nyo, napansin nyo yung kulay green? Yan, umido na rin mga paps. Ito yung suspecha ko dyan. So, ito yung suspecha ko dyan mga paps. Alam mo, yan, ganyan kasi yan nakakabit yan dito. Okay, nakakabit yan, nakapasok yan sa loob. Siguro ang nangyayari niyan, ganito. Every time na dumadaan ako sa humps or nagpepreno ako, tapos pag i-accelerate ko, alam naman natin na ang Mio, kapag nag-accelerate tayo sa unang arangkada niya, may konting vibrate yan. Hindi perfectong scooter yan mga papas. May vibrate yan kahit konti. Kahit ibang motor naman, meron din may konting vibrate yan. Tapos noon, pag dumaan pa tayo sa humps, syempre, magkakaroon din ng yung parang konting vibrate. Kasi dumaan tayo sa humps Hindi naman natin maiiwasan yun Diba, ayan, dumaan sa humps, tug, gumanon. Nagkakaroon siya ng movement. Kapag nagkaroon ng movement niyan, may posibilidad, mga paps, na yung contact niya sa loob, naglulus na. Pero ang gagawin ko rito, i-tester ko muna to. Tapos noon, sa tingin ko, hindi ko na kailangan i-tester. Pero ito-tester ko pa rin. Tapos noon, lilinisin ko yan mga paps. Tatanggalin ko yung umido niyan. So ito mga paps, nadagdagan na naman ako ng problema. Ito, sinet ko sa 20K. Dapat ang makukuha ko reading dito, 5 kilo ohms. Okay? So, tignan natin So, ayan. So, jackpot na naman ako. Ang bihira. Ayan. Around 500 pa naman to. Wala na akong makuha. Wala na akong makuhang reading. Yan. Wala na. Ayan wala na. So ganito mga paps, ayan, binalik ko na lang uli yung spark plug cap. Etong spark plug cap na to, gagana pa naman to, kaso susumpungin to sigurado. Hindi ko alam kung kailan to totopakin ulit.
So ang plano ko na lang ganito, bibili ako ng bagong ganito kaso matatagalan pa, mga ilang araw pa bago maikabit. So tatapusin ko na tong video na to mga paps. Ngayon, ganun lang ang gagawin nyo mga paps. Magsimula muna kayo sa basic. I-check nyo agad yung yung spark plug cap, spark plug at saka yung wire dito. Yan. I-check nyo rin yung minor nyo. So kapag nakuha nyo na yung mga basic, pwede kayo sumunod doon sa susunod na troubleshooting dun sa naman sa fuel lines. So basic muna nyo i-check nyo. Kahit i-check nyo rin yung valve clearance nyo. Minsan nakaka-apekto rin yan sa hatak at saka sa minor kapag parang mamamatay ang makina mo. Nakaka-apekto rin yan. Pero basic na basic muna simulan mo. Spark plug at saka yung spark plug cap. So mga paps, eto, bumili na ako ng bagong spark plug cap. So usually ang range nito nasa 600 to 700 original. Original na binili ko para sigurado. Ito yung luma ko, ayan. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung resistance, okay? Nitong luma at saka itong bago para makita niyo ng actual. Kasi nung huli, wala pa ako nito eh. Ito, dapat to around 5K. So, isa-set niyo yung ohmmeter nyo sa 20K. Ayan, nakaset yan. Tapos tignan natin ang resistance nito. Tignan nyo, ito yung sira yan yung sira. Tignan nyo. Ayan o. Yan. Diba? Kung titignan nyo, kanina, may nakukuha ko, pero tignan nyo, ang taas na. Nung una kong test, wala akong nakukuha. Ngayon meron na, kaso tignan nyo, 12.11. Masyadong na to, mataas na yung resistance nito, kumbaga out of specs na to. Mali na yung nito, yung resistance nito. Ngayon, ito yung yung bago. Tignan nyo yung bago kumpara natin. So, tignan natin yung resistance ng bago. Nakita nyo? 5 kilo ohms. So, ang nito, ang good na spark plug cap, ang resistance nito around 5 kilo ohms. Ito, umaabot na ng 11 or 12. Minsan wala. Okay? So, ulitin natin Ito, hawak ko yung good. Tignan natin. Tignan nyo ayan 5.15. So, estimate natin 5 yan. 5 kilo ohms. All goods to. All goods to. Ito yung, yung bago. Ito yung luma. Ayan. Sira kasi ito eh. Pinyas na. Pero ito yung luma. Tignan nyo Tingin ko para makita nyo lang. Para hindi masayang ang pera nyo pag bibili kayo. Mahal kasi ito eh. So ayan ito wala na ako nakukuha ng reading. Pira. Suksok natin maigi. Yan. Yan. Wala na. Wala na. Kanina may nakukuha pa akong 11-12 Ngayon wala na. So tinotopak-topak na to mga paps. Wala na. Yung sinabi ko last time, yung tungkol sa umido, hindi lang pala umido yung dahilan. Ang dahilan nung kung bakit ako namamatayan, eto na mismo mga spark plug cap. Nakadagdag lang ng konti sa problema yung umido. Hindi ko alam ang performance ng replacement. Kasi sa replacement, nung dating nagsukat ako, mababa masyado yung resistance niya. Kumbaga iba yung resistance value niya kumpara sa original. May video akong ginawa dati. Pero kung susundin natin yung yung standard na specification galing sa Yamaha, around 5 kilo ohms yun ang good. Okay, so ito, wala na to. Siguro pag may time, babakalasin ko to, kakalasin ko to. Kabit ko na to mga paps. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.